Naging in denial ba siya? Itinago ba ni Ansi sa'yo? Oo naman. Hanggang high school. Yung ano nga, totoo nangyari to, yung tatay niya, na nakahanap siya ng gay porn. Kasi dati CD pa, di ba? Binaburn pa. Tapos ang sabi ng anak, hindi, pinahiram lang yan sa akin. yun yung sabi niya, pinahiram lang. So yun, totoo, tinago niya. Mario! Hanap ko, Papa! Mario! Mali na naman suminig ko sa akin. Akin na nga yung pente. Mali yung in-order ko. Ay, ako siya. Mario. The Pod Network Entertainment. Yun! Oy, shoutout sa food sponsors natin for today, pare. The Dip Corner. DIP Corner, pare. Available on Dip Shopee Corner. Lazada, pare. Yes. At lunch, dinner, puro sauce ang ulam namin kanina tsaka kanin. Ano klaseng food sponsor ka? Meron, Dip lang kasi. kaya nga, meron tayong buffalo sauce, meron tayong garlic mayo, at meron tayong sisig Sa sauce. susunod na hingi kami ng food sponsor, solid food po ang ninda. Salamat. Boss, salamat sa Salamat. pagpapadala. Dip Tatry Corner, ni pare. Jing. Pwede yan. Ayan. Itatry ko yung gamitin sa hilaw na barbecue. Tingnan natin kung mapapasarap niya. At kung malalasahan mo kung hilaw, di ba? Oo. Welcome to the Cool Pals. Episode 868. Exclusive. On Spotify and YouTube. Ano yan? Bang beer house? Ito ay request ni Kent Bautista. Oh. May Lady request in na pala Red. pempe mo. Nirequest na pempe mo. Oh. Pangalan pa lang malibog. Mabenta nga itong pempem ni Nonong eh. Oh, sabi niya gano'n, a lady in red. Sabi niya gano'n dahil naalala ko yung unang yung first time kong makapasok sa beer house. Diyan sa may Recto Hilera. Putang inang Sa may yan. military supply at bike shop. Military supply, puro gamit ng CQ yan. Baka ganun. 2 to 3 a.m. nakapanood ako ng may sumasayaw sa poste tapos nakasabay ko sa CR umihi. Sabi niya ganun. Okay. Sakto naman. Ang guest natin. Sakto Ako ba yun? Lady in red. Lady Lady in red. Medyo nakasabay ko. Nakasabay rin ako yun. Pero dahil ang siyang naman natin ito ay unisex. Oo. Huwag kang magsinungaling. Hindi pala. Kaya siya ay umihinang nakatayo. Ang guest natin ay isa sa mga sikat. Ha? Hindi ko nga akalain na magigess natin ito. Oo nga, Oo, napakasikat ito'y na talagang nito. Napaka-busy busy nito. Naku, ang kami na nitong brand na Hardware na pinopromote. binantayan. Oo, nagsimula ito sa yung liniment. Tapos ngayon kung ano-ano ng mga pinopromote niyan. Sikat na ito sa mga Filipino-Chinese, mga comedy fans, ha? Hindi ito ay first time natin magi-guest dito. First time, feeling ko first podcast din niya ito. Fine. Talaga? Hindi, nag-lady boss na ito. Hindi, No, mali ako. nag-lady boss dito. Burahin niyo yung Lady Bosses, burahin niyo yung episode niyo. Para kami yung first. Ito ay walang iba kundi si Auntie. Yo. Auntie! Hello. Salamat sa pag-imbenta sa akin dito sa Kupals. Cool Pals. Bulol kasi si Auntie, alam mo naman. Si Auntie ay may show sa Music Museum sa September 25. Ang tawag sa show niya ay Golden. Auntie, bakit Golden ang pangalan ng show mo? Gold. Kasi na-inspire ako dun sa K-pop Demon Hunters. Yeah, kasi parang yung Golden daw yung honeymoon. September 25 tapos na kasi yung Ghost Month. So naisip ko siguro Golden na rin yung honeymoon tapos na Ghost Month. Wala nang multo. Ngayon, Auntie, nire-record natin to August 17. Tapos na? Ghost Month. okay. Ghost Month. Okay. Ano ba ang ginagawa ni Auntie pag Ghost Month? Pag ganyan. Pag Ghost Month si Auntie, pahinga lang. Kasi bawal pwede na magtrabaho, importante yan, pero bawal magbukas ng business, bawal magkasal, bawal gumawa ng big time decisions, bawal. Ang sex ba pwede pa sa Ghost Oo Month? nga. Depende kung gaano ka big. Well,
Pwede sex, bawal lang sex sa negosyo, ganon. Kawawa naman yung mga nagbebenta ng sex. Na yun ang negosyo. Yun ang Panawa negosyo. ako na. Bawal magbukas ng negosyo about sex, pero pwede mag-sex. Pwede sex. Pwede sex. Ikaw ba, auntie, single ka ba? O married? Depende sa araw. Depende sa araw. Ano yung mga araw na Amerika? Pag ghost month, single si auntie. So may isang buwan akong libre. Lumalandi si auntie pag ghost month. Oo naman, daming umaaligid. Sanang gimikan, sanang famous gimikan ng mga auntie sa tuwing pag gusto lumandi. Pag Filipino-Chinese meron ba? Binondo, syempre, Binondo. Lalayo pa ba tayo sa Binondo, di ba? Binondo, dami hardware dyan, dami mga auntie dyan. Siguro yung pangalawa, Banawe. Di ba? Pag gusto nyo naman, mga auto parts, Banawe. Ang mga auntie sa Binondo ay malapit sa kanilang mga boy. Sa hardware sa Oo. Minsan, actually yung anak ko nga naging bakla dahil dyan sa mga totoo yan. May hardware kami, no? May hardware kami, tapos yung anak ko hilig niya magbantay sa hardware dahil sa mga nakahubad namin boy. Ano ang pinakagusto ng anak ninyo sa boy? Amoy hollow blocks. Amoy plywood, yung 2x2, ganun. Medyo kinky po yung anak nyo, auntie, ha? Oo, yung pinapalo. Nagmana sa inyo. Siyempre. Oo nga. Nakachikita ulit. Ate, kayo ba, nakakanduman nyo na ba yung kasikatan ninyo sa online? Medyo. Hindi ko in-expect, pero oo. Parang lalo na kapag may nagpapapicture sa akin sa labas. Yan. Doon ko na lumalabas? usually, duster, minsan nakasando lang, ganun. Ibig sabihin, si auntie, panglabas na yan, tsaka pang bahay na rin. Sa Binondo kasi, kung hindi nyo alam, ganito talaga yung suot ng mga mayayaman na Chinese, mga naka-duster lang, sando. Hindi mo aakalain na mayaman. Simple lang. So mayaman para si hindi auntie. makidnap. Naman. Tinatanong pa ba? Mayaman si auntie. Kung bibili ka ng boy, ilang boy ang mabibili mo? Nako. Buong Adonis. Ang ganda. Ang ina. Buong Adonis. May palitan pa yun ng ship, no? Oo. Binili po club. Grabe. Yaman pala ni auntie. Mayaman si auntie. So, ikaw ba ilapitin din ng mga kaidaran mo? Oo. Kasi yun nga, ako yung may pinakamalaking hardware dun sa amin, no. So lahat ng mga kaedadan ko gusto rin Kaisyaw yung tawag dun sa papakilala yung anak nila sa anak ko. Parang set up. Kaisyaw. Kaisyaw. Para makuha rin nila yung business mo. Oo, para mag-merge. Para kanino yung anak mo? Kay Xiao. Ganun lang kasi Ganda. siguro. No? Paano yan? Nag-out ang anak mo. Paano mo na, may kaisyaw pa rin? O? Nung una, hindi ko tinanggap. Pero ngayon, wala na. May sariling jowa na. Okay lang. Okay na yan. Oo, okay na. Ginulpi mo ba? Yung jowa ng anak ko. Siyempre hindi ako, pero yung isa sa mga boys sa galing Adonis yun. Ginagulpi habang Nakagiling pa. yung may giling. Ito bang show nyo na Golden Mother and Son show to? May improv, may stand-up nung anak ko, tsaka ako siyempre. Kamusta ang relationship nyo ng anak mo? Ngayon, okay naman, no? Hindi niya sinunod yung mga pangarap ko sa kanya, maging doktor, maimana yung hardware. Pero nakita ko naman kasi sikat na rin siya online. So parang, sige, pwede na. Successful naman. Ginagawa ka bang material ng anak mo? Lagi. Para ako na lang laging butt of his jokes. So, pero... Hinahatian ka ba niya sa mga kinikita niya sa Na paggagaya monetization. sa'yo? Ako may hawak ng pera. Ako may hawak ng pera.
90% sa akin, 10% lang napupunta sa kanya. Oo. Gaano kahigpit si auntie sa pagdating sa pera? Ano ba ang pwede mong maipayo? Kasi nga. sa mga Mga mali ng mga Pilipinong magulang. Oo. Sa paggasto sa anak. Siyempre, kunyari, unang anak, gagastusan mo yan. Oo. Diba? Paano? Ikaw ba, nung unang anak mo, ginastusan mo? Oo, panganay kasi yung anak ko. Ang payo ko, no, lahat igastos yun sa panganay kasi yung lalo na pag lalaki, pag babae, wag na, no. Wag na. Panganay na lalaki lang, yun yung pinaka-importanteng gastusan nyo. Yung ibang anak nyo, Anong reasoning? Wala na. Bakit panganay na lalaki ang gagastusan? panganay na lalaki na hindi bakla, no. Ang ganda, Oo. Kasi siya yung tutuloy sa line ng family, surname ng surname. May kilala ka bang parang minalas puro babae yung anak niya? Paano yun? Or puro bakla yung anak niya? Meron yung actually yung ex ng anak ko, yung bakla silang dalawa, yung boyfriend. Pero meron din ako kilala yung mga puro babae sila. Wala, malas. Malas. Hindi namin tanggap sa Chinese community. Andiyan na naman sila. Kaya pala, Puro babae. kaya pala ganun yung mga bareto. Bakit? Malapakat na lang. Magsabi ka na. Ano ba Chinese yung mga, di ba? Malas ba sila? Hindi. Hindi naman, Successful naman nila. Dami nilang pera eh. Ate, paano ka napasok sa paggawa ng content online, sa comedy? Yung anak ko kasi nag-start siya sa improv. No? Nag-start siya sa improv tapos nag-start mag-stand up mga 2 years ago. Nakasama natin anak niyan. Si Ansis. Oo nga, no? Oo. Oo. Napakabait nun. Di nagsasalita eh. Tahimik lang talaga yan. Tapos, yun, last year, wala lang. Nakita ko sumisikat yung anak ko. So, why not ako rin? Why not ako rin? Anong unang content na. nagpasikat sa'yo na content? Ano nga ba? Yung ginawa ko yung POV, paano kung pinakilala mo yung Pinoy mong jowa sa Chinoy mong nanay. Yan. Yun yung pinakaunang nag-viral sa akin. Mahirap ba yun? Bawal ba talaga? Or Siguro ngayon medyo mas open-minded na yung mga tao. Pero dati, lalo na pag sobrang traditional, kailangan Chinoy yung papangasawa ng anak mo. so paano nga papakilala pag ganun? Medyo may preparation ba? Ganun? Una dapat, magbigay ng prutas. Ayaw kasi ng mga Chinoy na parents, ayaw namin matatamis. So, ayaw namin ng tsokolate. Diba? Tapos, bawal din bulaklak kasi malalanta lang yun, sayang. So, prutas talaga yung binibigay sa mga magulang. Anong mga prutas ang paborito? Santol? Maasim yun. Ano ba? Pongkan, pwede pongkan. Pongkan. Iba-iba Yung bang klase to? Kasi ilista natin para sa mga gustong manligaw ng Filipino-Chinese. Kailangan bilog ba? Pwede kasi para pera, 'di ba? Pera. Pongkan, peras, mansanas. Yung kiat-kiat. Kiat-kiat. Pwede rin 'yun. Ubas. Ubas. Lichihas. Kiwi. Ito si Muma Melon. kasi, auntie. Papaya. Tama na! Magpo-fruit salad ka na. Ito si Muma, auntie. Kung fruit salad ang ibigay. Oo, walang kawala. Ang niligawan nito, Chinese image, di ba? Chinese family. Pure Chinese. Hindi sila pure, pero may pagka-traditional sila eh. Ikaw ba ganon? Parang takot. Ikaw ba ganon din? Parang may binala ka dun sa... Umakit ka ng ligaw, nagdala ka ng putas. Winarningan ka ba ni Mitch? Hindi naman, pero siguro natagalan din siya bago ko ipakilala sa family niya. Nung dumating ka sa bahay nila, Mitch, dati nagsingkit-singkitan ka. Anong gamit mo? Di na kailangan kulay pa lang halata. Halata. Magmumukha lang ako may... Pagkakausapin, auntie, pagkakausapin kayo ng isang Pilipinong nanliligaw, ha? Ako, galing lang ako, pitch. Galing Purakay. Ikaw last name mo, okay? Yes! Ano ang magandang topic of conversation na dapat alam ni Muman pag nakipag-usap sa isang Chinese family na nililigawan yung anak? Magandang topic. Usually tinatanong ng mga
Chinoy parents kung trabaho, sweldo, ganon. Gusto kasi ayaw kasi nila na igugutom yung anak nila. Ano ang minimum para sa isang auntie? Makinikita nung ano. Yung kaya rin bilhin yung Adonis. Ganong kalaki. Ganon lang or more. Ganon lang. Paano kung may mga contact lang siya sa callboy? Pakilala mo na lang sa akin yung call boy. Ikaw ba ganun? Si Muma, gusto ko lang tanong. Ikaw ba kinanong ka? Actually, ngayon hanggang ngayon, parang nagsastruggle siya kung paano ko i-introduce sa Kasi ibang nilalabas mo yung tao. puwet mo sa stage. Isa pati, hindi, I mean, makikita mo talaga na kultura rin talaga nila no? When they introduced you, yung papakilala ka nila, hindi lang pangalan mo yung introduce nila, kung ano yung trabaho mo, i-introduce din nila sa ibang tao. Paano kanila in-introduce? Doon nga hirap na hirap. Hindi ko naman siya tinutulungan. Pinapanood ko lang siya mag-struggle. Ano sinasabi ni? Ako sa akin, katwiran ko naman, ano naman ang ano kung para malaman mo kung ano yung ginagawa ko sa buhay. Ay, si Norman nga pala, no? Abadi. Taga-Cavite. Ito, auntie, tatanong ko, may tatanong din si James pero after nito, ano yung hint na nagugustuhan ka na ng Chinese family? Yung parang, may pag-asa ako o tinatanggap na nila ako. Siguro pag sinabi nila na Pumasok ka na sa gate. Pwede ka na pumasok sa gate. pwede mo na tigilan niya akse mo. Utangin na. Tagal ka Sabi nila. niya, baka isa naman ako. Nakakalumpit talaga ako. Tagal ko ng Chinese. Ay, pagkasabay mo na sila kumain sa dinner, hindi mo nakasabay yung mga yaya. Sa kusina, no? Talaga? May mga ganun eksena. Iba kusina. Ang tawagin mo na, maliligaw ako. Pwede na sila tuwa. Ang ganda. Yung mababang lamesa ba yun? Yung nasa dirty kitchen. Kain ka na, tapos na kami kumain. Ang ganda kasi nakakakain ka na dun sa napapaikot mo na yung ulam. Yung Lazy Susan. May mga transaction ka bang gusto mong makipagkita? Teka, ano ba yan? Ano ba yan? Parang scam. Batang yan. Hindi, kasi pag mga ganyang meet up, maganda yan sa Deli Snack dito sa Century Park Hotel, Manila. Saka siyempre networking. Bakit hindi? Hindi naman natin discriminate. Swabe ang usapan at tambay kung masarap ang pagkain. Yun lang naman yun. Meron ba diyang kape? Meron! Meron ba diyang sandwich? Meron! Meron ba diyang cakes? Meron! Meron hidden gem and feel? Wala ba? At tanong mo ako nung meron, pag every 6 to 7 p.m. every day, 50% off. Ay, anak na, tatao. Teka, o saan ka pupunta? Tapos pag Cool Pals Patreon ka, may 10% off. Di mo na kailangan magantay na 6 to 7. Automatic pag Patreon ka. Sorry no, hindi ako 10% umalis. off na. Kasi sayang yung adlib niya. O, saan ka pupunta? Alam ko na. Pupunta ako sa Deli Deli Snack. Snack. Galing ah. Hindi na ako nagsalita eh. Tama yan, tama yan. May nagtetestingan pa rin ng kung fu. Wala, hindi na uso kung fu ngayon, tai Pero chi. marunong ka mag-kung fu or tai chi? Hindi. Meron tayo fountain. Kailangan wala lumubog sa inyo, tatakbo kayo. Kailangan ba impress ng manliligaw agad yung family? Like, kuwari magde-date, siya yung magbabayad, ganon. Saan dapat i-date? Kung manliligaw ng Filipino-Chinese, pasado kay auntie. Pag sinabi mo, binondo, sasapakin. yung mga sikat na Chinese restaurant, mga Gloria Maris, yan. Yan, totoo yan, yung mga may iniikot-ikot Century na lamesa. Seafood Hotel. Oo, Century Seafood Hotel. Yan, yung mga authentic Chinese food, yan. Anong dapat orderin mo para ma-impress si auntie? Lapu-lapu. Ano naman bula? Lapu-lapu. Steamed lapu-lapu, yung buo. Oo, puta. Ang isa nga, Mahal yun eh. Magkano ginastos mo sa unang dinate mo yung pamilya ni Midge? Pag dito sa Century Seafood, pag pag nababagit yung pamilya ni Mitch. hindi naman. Hindi ka siya pa Well, mga pag Pamilya isang ni Mitch. table, mga 12,000 siguro. 10,000, 12,000. Dati pa yon. Oo. Hindi, pag gusto mo makatipid ng konti, emeralds.
Emeralds, hindi ganun kamahal. Isang malaking siopaw lang, busog na. Kung maliligo Hinati ka sa ng, walo. Pilipino ka, manligo ka ng Filipino-Chinese, gusto mo parang konting impress na ganyan ng family, steam lapu-lapu. In order mo, tigisa kayong top silog, rice bowl. rice bowl. Ba't chowking lang yan? Usually kasi parang set menu yan, di ba? Set menu parang may lapu-lapu, may cold cuts, may ano pa ba, parang Kalapati. 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 oo. Kalapati. Kalapati. Asin kalapate? Kalapati talaga? Mas gusto nila kaysa chicken eh. Kasi Hindi mo mas- hiniwa agad lumipat. Babalik. Ate, ganun ba ang mga Chinese nakain ng kahit anong hayop? Ano nang pinaka... Kahit anong hayop. Alam mo, hindi kasi, di ba? Oo, totoo yan eh. Palaka. Oo. Di ba lahat? Alam mo, Platypus. Kaya nga siguro natutunan ng mga Chinese yung kung fu na mga tiger, yung mga crane. Baka naluto nila lahat yun eh. Yung hardest compound. Tiger. Ano nang pinaka exotic na ulam na hinanda sa isang sa bahay ni auntie? Pinaka-exotic. Ano nga? Siguro, palaka. Siguro yun na yung pinaka-exotic. Oo. Ano, si auntie naman kasi lumaki na rin sa Pilipinas. Kaya, ano yun, kumakain na rin ako ng Adidas. Ganun. Hindi na chicken feet. Si auntie ba mahilig mag-shopping? Siya, sa Divisoria. Yung tipid, hindi yung... ayaw namin yung mga signature kasi bakit yun nga mananakawan na kami. Pero yung mga ano lang, mga Class A. Class A. Paano Oo, kayo Divisoria. nagpapayabangan sa mga kumari nyo? Bibili kami pero tatago lang namin. Tapos papakita lang namin pag May party, okasyon. gano'n. Pag may okasyon. O kung sa Divisoria, di ba, sasabihin, tignan mo tong bag ko to. Ay, Ay, ilaw eh. No? Fire! May ilaw. Ma'am sir, bete-bete. Ma'am sir, bete-bete. Anong brand ang mapapa-head turn ng mga Filipino-Chinese o mga auntie sa isang event? bag? Meron Sa siyang, isang party. Oo, siyang boylet. Metrobank. Shota, yung driver niya. Yung bag ng Metrobank, parang pansin ko lahat kayo may bag na Metrobank. Eh. Talaga ba? Talaga? Mahilig kasi kami sa libre. So lahat ng mga tote bag ng mga bangko, payong ng mga bangko, lahat gamit namin yan. Tapos yung mga damit namin, yung usually mga hardware na, ano mo, yung mga commercial na, Oo, totoo nga. oo. Kasi tipid. Ngayon ako nakita ng duster matipid na may talaga. print ng hardware. Ikaw ba, auntie, Ay. na... Ay, sige, ano? May nakalimutan ko yung tanong ko dun sa pag pinakilala yung Chinese. Oo. Doon sa anong para syempre hindi mo nang papagalitan pag alis nung nililigawan, nung manliligaw, paano mo pinapagalitan yung anak mo? Kasi hindi ko gusto Pag yung di mo jowa. gusto yung pag sarado ng pinto tapos ikaw na yung kaharap. Parang wala ka ng mana, ganun. Ganun ka agad. Ganun ka. Sinaway mo ba ang anak, si sinaway mo ba siya? Nung hindi mo gusto yung boyfriend? Oo naman. Sino sa Oo. mga boyfriend niya hindi mo gusto? Syempre yung first two. hindi yung current. Hindi yung current. Yung first two. Anong mali dun sa Sa una? unang dalawa. Yung Paabot na ako nung barbecue tsaka susubukan ko na tong sisig sauce eh. yung una actually Chinoy, no? Yung una Chinese. Pero yun nga, dalawa sila magkapatid, bakla. So malas yung pamilya. yung para siguro yung magiging anak nila bakla rin. Ayaw naman yun. Yung pangalawa naman taga long distance, taga probinsya. So sayang gas. Yun. Pero paano nga, pag sinasabi talaga, walang bana, ganyan, napalayasin, gano'n. Siguro yung mga pag mas traditional, parang walang mana or ipipilit talaga yung gusto nilang ireto doon sa anak nila. Straightforward talaga. Ang mga auntie ba may meeting. straightforward? Oo. Pwede ako mag-share. Meron akong kilala, nag-out na siya. Up to the point na nakatira siya. Established naman siya. Pero tumitira siya ng malapit dun sa parents niya. Silang dalawa ng boyfriend niya. Napilitan lumapit kasi hanggang ngayon kino-convince pa rin ng nanay
na nirereto pa rin siya sa mga babae, hoping na matatauhan. Public ang ano, Doon ako nalulungkot. Si Ansis ba, pinilit pa? tumingin ka sa bagwa! Ako nung una, actually, yung sa anak ko naman, mas denial yung una. Yung parang pagka-come out ng anak, hindi pinag-usapan, parang walang nangyari. Tapos, ayun, pero ngayon, tanggap na. Ano yung sinasabi niya na parang, hindi, may balbas pa eh. Naka-blouse lang yan, pero balbas lang yan. Nagpatato. Oo, may tattoo pa. Gano. Kasi alam nila na alam. Pati ako nagugula. Ako kasi si auntie, di ba? Alam ko na nagka-girlfriend kasi yung anak ko dati. So parang so in denial pa nung time na yon na parang baka face lang to ganon. Kaya pang bumalik sa normal. So, Ano mga ginagawa mo? Mga nag-iipit ka, nagpapain ka ng mga FHM. Nalagay mo sa... Sinubukan bang itago sa'yo ni Francis yung kasarian niya? Oo. Si Francis. Yung anak niya, Ansis. Francis pala siya. Francis nga ba talaga siya? Hindi, Ansis, lang. ay, sorry. Ansis lang. Sorry. Saksay kita eh. Akala ko nagkamali tayo. Sorry naman. Kung ikaw ay cool pa sa Francis ka, Sorry. ka na dito. Tapos bakla ka rin. Sa kagustuhan, dalinin ni Muman sa seryoso yung Uy. magpakahawi si Berlin. Nagkamali siya ng Oo. huli. Paano ang naging reaksyon ni Francis? Hindi, I mean, naging in denial ba siya? Itinago ba ni Ansis sa'yo? Oo naman. Hanggang high school. Yung totoo nangyari to, yung tatay niya, na nakahanap siya ng gay porn. Kasi dati CD pa, di ba? Binaburn pa. Tapos ang sabi ng anak, hindi, pinahiram lang yan sa akin. yun yung sabi niya, pinahiram lang. So yun, totoo, tinago niya. Mario! Ang hanap ko, Papa! Mario. Mali na naman tumili sa akin. Akin na nga yung pen. Mali yung in-order ko. Ay, ako siya. Mario. Pero tinago niya for the longest time. Si Uncle, tanggap na ba? Oo, ngayon lahat sila tanggap na. Lahat kami tanggap na. Lahat kami. Ikaw lang hindi ka nakatanggap. Oo, di ba? Lalaban pa no? Sino ang pinakahuling nakatanggap? Ikaw ba? O si Uncle? Sabay, feeling ko si Uncle. Pero halos sabay naman kami. Oo, halos sabay naman kami. Sorry, may bibap So, na. itong boyfriend ni Ansis, kailan siya na-invite na lumipat from dun sa yaya table to the dining table? Actually, yung si Ansis kasi nag-move out na lang bigla tapos nag-live-in na lang kasama yung jowa. So after nun, Yung Ansis. so after nila mag-live-in, tsaka okay, tanggap na. So ngayong wala na sa bahay mo si Francis. Si Ansis. Natatawa si James. Ang ganda kasi ng pasok nito. Ang ganda ng pasok eh. Mali Kasi, pangalan. kasi ang ganda naman ng hula ni Mumang kasi. Mali pangalan lang. Ano nga ba naman ang pwedeng kasama ng Ansis na buong pangalan? Oo. Ano pa maisip mo? Wala na. Francis lang talaga. Pero marami naman talaga akala Francis talaga yung pangalan. So Isa okay na lang. doon si Muma. So hindi ba nami-miss ni Auntie yun si Ansis nung umalis? Siguro nami-miss din kasi hindi na rin bumibisita. Parang 2 buwan na yata hindi mo bibisita sa amin. Ay, anong naramdaman? Di ba may ginawa ka nung sa teatrino? Ano yung naging reaction nila Auntie? Nung napanood nila yung Si Ansis. Oo. si Ansis? Si Ansis. Anong reaction niya? Anong reaction mo? Nung napanood ko yung Oo. ano nga ba yung naging reaction ko? Parang Kami, bigyan ko context parang nagkwento si Ako, Ansis. nanood ka ba? Hindi. Ako nanood Ayan, ako. ito.
Sa brick wall. Pinunod ko kayo, auntie. Nandun ako sa likod. Nakakatawa siya. Kasi, una, improv, tapos stand-up, si Ansis, tapos si auntie. Tapos, yung side ni Ansis, maririnig mo kung ano yung pinagdaanan niya as someone na magka-come out, yung mga yung traditional Filipino-Chinese family. Tapos, di tawa, ganyan, makikita mo talaga doon sa joke. Tapos pagdating kay auntie, meron siyang PowerPoint. Dito ba sa Music Museum may PowerPoint din kayo sa Golden? Tapos kinuwento niya yung side naman ng parent na nakakatawa, pero sa dulo naiyak ako. Oo, naiyak ako. Hindi ka naman iiyak eh. Pero hindi totoo, nakakatawa siya. Nakakayak kasi nahanapan nila ng comedy yung journey nung nanay at nung anak doon sa coming out and acceptance. Tapos basta parang nanood ng live na Korean novela na tatawa ka tapos roller coaster sa dulo matatouch ka. Tapos, ganun. Yung parang recollection nyo, yung retreat nyo, hinag ko si Evan eh. Sabi ko, Evan, accepted kita. Kahit ba? Evan, di ako bakla, may anak ako. Sabi ko si OG Diaz din. Pero ganun yung show. Kaya natutuwa ako, kaya in-invite natin si Auntie dito para mag-promote ng show niya. Kasi, ang nasabi ko lang kay Ansis si Ansis kasi introvert eh, putang hirap kausap niya. Buti nga si Auntie yung pumunta rito eh. Sabi ko sana dali mo pa sa yung itur mo kasi hindi lang siya entertaining, it will also be a way for families to learn about this kasi sa bawat pamilya may ganyang journey. May ganyan na pinagdadaanan, ganyan, or kahit kamag-anak, ganyan. Paano nakaka-relate si James? Alam mo, hindi pa huli ni James. Accepted naman ni Ann. Sa mga orders mo pa lang sa Shopee, medyo may mga hints na. Hindi ako yun sa kanya yun. Sa kanya ba yun? Pero yun Kaya nga ako bumibili ng mga tools eh. Ano mga tools sabihin mo? Toys! Kala ko tools. Hindi pa talaga tools Pero yun yung experience ko. Kaya natutuwa ako na finally gagawin ni Ansis pati ni Auntie ito sa bigger stage. Music Museum. Maraming maiiyak dito. Maraming maiiyak sa Music Museum. Ha? Maraming maiiyak sa Music Hindi, Museum. tatawa. Tsaka tatawa. Iyak tawa. Iyak Ganun tawa ba talaga, kurot sa Auntie? puso. Yun ba talaga Pinano gusto mo mo ba talaga na maramdaman? O magpaiyak? okay lang to si GB? Pero thank you for those words. Ano, Tinigasan si Ano ka ba? Lagkati yan. Antiti. Meron niya, may balbas eh. Nakakatuwa. mamaya dun tayo sa unisex CR. Sabay kami. pero hindi ko alam kung plinano ko yun. Pero wala lang, gusto ko lang yung kasi yung nangyari sa anak ko tsaka sa amin. So parang wala lang, kunento ko lang tapos kung nakakatawa. Paano mo nakuha yung sulat tinago mo nung retreat? Doon nagsimula yung idea nung alam ko na natago ko pa lahat ng mga letters yung sa retreat, yung mga love letter nung mga unang jowa ni Ansis sa kanya. Nung nahanap ko yung mga yun, parang, ay, pwede to gamitin. Yan yung babasahin niya. So, pag nanood kayo ng Music Museum, talagang makikilala nyo si Ansis through Auntie. Tapos si Auntie through Ansis sa stand-up. Sino magbabasa ng letter? Si Auntie. Si Auntie ang magbabasa. Nakakatawa talaga kasi sulat high school. Sulat high school talaga. Totoo. Sulat high school. Talaga kung ano. Oo, nakakatawa. Nakakatawa siya. September 25. Ba't ka bumibiyok? Mag-out ka na eh. Sino ang makasama mo dito, Auntie? Bukod sa yung improv group mo. Improv group ko, yung housekeeping improv. Sila, tapos si Ansis, Auntie. Tapos yung stand-up lineup, hindi ko pa actually nagagawa. Hindi mo importante yung stand-up. pero yeah. Pero I-announce ko na lang sa social media pages ko kung sino kasama. Anong pakiramdam na mag-music museum ka na? Nakakatakot. Nakakatakot kasi yung teatrino, parang doble ng
More, Oh, triple nga. yes. Triple ng Teatrino Music Museum. Kaya nakakatakot na, kaya 2 months talaga, 2 months in advance ako nagpo-promote para lang safe. Kamusta naman ang support ng Filipino-Chinese community? Siyempre, ikaw, very honest ka sa nangyayari sa meron ka bang mga nare-receive na bashing from Filipino-Chinese or more support? More support, more support. Nung una, actually, nung sinumula ko to, parang natakot ako, akala ko parang iisipin nila minamock ko sila, ganon. Lalo na yung accent. Pero mas support talaga. Oy, Di ba ikaw natural talaga yan yan? eh. Natural yan eh. Oo nga pala, natural. natural. Pero ngayon mas support, parang yung mga comments ko parang relate din sila ganun. Oo. Actually kahit Pinoy, parang relate din. Alam mo, Ano madalas na sinasabi sa nung mga anti ba talaga ang nag-approach na sa'yo na Oo, from actually parang buong pamilya, minsan from bata, tapos yung auntie, yung lolo, driver, ganun lahat. Yung buong lahat pamilya. sila Pati nakaka-relate? driver. Oo. Chinese din yung driver? Hindi. Pero ganyan nga sila. Ganyan na ganyan sila. Never ako in-invite sa Lazy Susan. Oy, mga cool pals na nasa New Zealand. Uy! Hoy, Ano? Kumusta kayo? Mga Kiwis. Uy, Tara, magsama-sama tayo lahat at panoorin nyo kami at magkamustahan tayo dyan sa New Zealand. Nandyan po kami sa Auckland. September 6. September 6, Yan. Auckland. Bruce Ritchie Performing Arts Center sa Massey High School. Online, bumili na kayo ng ticket sa Sinag Productions at na nasa Facebook ko. May link sila dyan kung paano bumili ng ticket. At hindi lang sa Auckland. Oh, meron saan pa, ba? diba? Meron pa tayo September 7 sa Christchurch sa The Piano. For tickets, go to Sinag Productions. Ang mapapanood nila dyan, stand-up, tapos May recording. live podcast recording. Ayos. Uy, alam ko, first time natin to sana wag niyong papalagpasin, ha? Oo, kasi pag pinalagpas nyo yan, hindi na kami na babalik. Oh. Kawawa kami. Ne! Tigil na yung music! Hindi na ako alis dyan! Hindi na ako alis eh, no? Hindi na. Tulungan nyo kami! Hindi po kayo Tulungan nyo kami! Kita-kits tayo lahat. Tulungan nyo kami. Christchurch! Parang awa mo na magsilabas naman kayo sa mga farm ninyo. Isama Sila nyo, lahat sa farm. isama nyo, parang gawin nyo na tong lakad ng pamilya. Isama nyo na lahat, pati yung mga kung sino pang mga Pinoy na pwede nyo bang makasama. Invite Kahit nyo ibang lahat. lahi na rin. Nandiyan po si Nonong Balinan ng Batang Quiapo, si James Caraan ng Batang Quiapo, si Ryan Rems ng Showtime Paniwan, si Muman Reyes ng Cavite. Kita-kits tayo, guys. Ayan. Minsan lang po kayo makakita ng taga Cavite dyan sa New Zealand. Huwag nyo na pong palampasin. Huwag niyo mapapalagpasin. See you! See you, New Zealand. Pero nakatawa kasi, sino ba ang last na Filipino-Chinese na comedian? Stanley Chi. Oo, Stanley Chi. Pero si Stanley Chi kasi, nag-venture na siya sa... Nagsa-stand up pa rin naman si Stanley eh. Pero, so, after Stanley, si Auntie na. Magka-akay no? Stanley, Auntie. Kasi parang si Auntie, parang si Uncle Roger na eh. Parang siyang nagiging Oo nga, may Uncle ganun bang Roger, eh. may ganun bang pressure or ganun bang sinasabi sa mga tao na ikaw yung uncle? Ay, ikaw yung Parang sino ba I think si Aldo yata yung una nagsabi sa akin. Parang Uncle Roger yung format ng shows mo. Kasi I think si Uncle Roger ganun din, parang si Uncle Roger yung nag-open para kay Nigel. Oh. So parang ganun din. Parang Pero ang medyo galing na-inspired. kasi nadala niya yung act niya from TikTok, from Reels to stage. Pero mas magaling si Auntie kay Uncle Roger. O hindi kasi Paano mas magaling si Auntie kay Uncle Roger? Anong meron kay Auntie na wala kay Uncle Roger? White flower. labanan Balbas. to ng Duster. Sobrang di kaya magpatubo ni Uncle Roger. Di kaya. Oo, nga. ang bihira sa mga Chinese kaya magpatubo ng balbas na buo. Ano sinasabi mo, James? Sorry. Nakalimutan ko. Sorry. Hindi, parang battle of the gender, uncle tsaka auntie. Oo nga. Sana yan yung susunod. Auntie, makasama mo si Uncle. Oo. Pwede, Anong pwede, pinakaayaw mo sa mga uncle? Pinaka Na mga Filipino-Chinese. na Meron uncle.
Pag sa mga reunion ba, ganun din? Same ba yung mga Nakahawak uncle? din ba ng- Oo. Oo, namamalo ng puwet. Parang yung mga Chinoy uncle mas mas emotionally unavailable. Yun yung ayaw ko sa kanila, yung parang nandun lang sa tabi. Usually. Oo. Bakit kaya? No, bakit kaya? Kasi Kasi pag ganun din talaga na ano ko yung tahimik lang. Oo. Tapos may ginagawa na palang kabalbalan. Maingay lang sila sa beer house eh. Mga uncle. Pag ganun ba, pag mga Chinese, Filipino-Chinese na family reunion, pag Christmas, iba talaga pag Pinoy. Kuwari sa Pinoy nga, may nanghawak ng bayag ng mga uncle, di ba? Yung malaki ka na, ganun na. Oh, shot ka na, ganun. May ganun ba? Ano Wala. ang Christmas ng Chinoy? Ganun. Oo. Sa amin di ko yun na experience, pero parang pinalaki kasi yung parang Chinese culture yung mas ano talaga dapat seryoso, hindi mag-show ng masyadong emotions, parang ganon kami pinalaki, parang trabaho, ganon, aral, seryoso, practical doon, practical. Nung bata ka ba, Yung paghawag ng bayag hindi practical. Ha? Di ba practical yun? doon mo kayo makikita kung anong age na. Sino ang una nagpainom kay auntie sa bahay? Pamilya o kaibigan ng alak? Kaibigan. Kaibigan. Oo. Chinese school ba si auntie? Mm-mm. Si Ansis ganun din, Chinese school. Chinese school. Sa St. Jude Catholic School, yung katabi ng Malacanang. Mahilig ba yung mga auntie sa mga ballroom? Oo nga. Zumba. Sayaw, Zumba. Oo, nagkukumpulan ba yung mga auntie doon? Basta libre. Oo, basta libre. Pero may mga kilala ko, mga kumare ko na ngayon di na nga Zumba eh, parang anong tawag doon, yung mga Dance Revolution. yung mga sa gym, mga hip hop ganon. Ah, talaga? Sayaw. Oo. Ay, oo, ang daming ngayon sa gym ngayon. Puro Ano, Hindi, puro mga mami na Oo, yung mga ganon. Oo. na, mas mabilis na yung sayaw, yung Hindi nga eh. tempo. hindi, parang doon na napunta yung Zumba. Nasa gym na. Oo. Doon sila nag-yoga. May kaibigan ako sa gym na nasa 48 pa lang naman siya. So may edad siya ng konti. Kaibigan ko talaga to. Babae. Tapos lagi siya inaasar na Nay. Kaya mo yan, Nay. Kaya mo yan, Nay. Minsan nagpaalam ako sa kanya, Nay, alis na po ako. Tapos kalahati ng gym, tumingin sa akin. Tumingin lang. Meron sa gym nung yung nagpunta kami Tagaytay. May Anytime Fitness doon. Parang merong mga 80 years old na lola. 80? Oo. Oh. Tapos sabi niya, kesa naman nasa bahay ako. Tapos nag-bench. Siya yung rowing. Oo. Malakas. Hindi yan nabuhat. pero totoo yan, yung anak ko kasi sumasayaw, tapos minsan nagda-dance class siya dun sa may San Juan, sa may Green Hills. Ang daming Chinoy na auntie, minsan lola pa, na nagki-hip hop class. Talaga? Ngayon. Anong klaseng trend dito? Bakit? Saan nagsimula? Dragon Dance. Related ba yan, May hindi Roger? ka talaga magsayaw kasi ballroom, alam ko malakas siya sa ballroom dati. Ang mga Chinoys. Chinoys. Oo. May matrona ba? Parang wala akong nakitang matrona na Chinese. Ano matrona? Sugar mommy. Sugar mommy. Sugar mommy. Parang ako na lang yung huli. Ako na yung huling matronang Chinese. ng hardware. pero parang wala akong kilalang iba. Ano ba yung top 5 na mga business ng mga Filipino-Chinese? Ano ba? Hardware. So, totoo yun, yung Oo. myth ng hardware. Hardware. Kayo, auntie, may hardware kayo? Dati, pero sarado na ngayon. Kasi Adonis na. nilanti ng anak ko lahat ng boy sa amin. Hardware. Usually mga manufacturing, printing. Yung mga hindi mo aakala, Maliliit mga na. boring na business. Mga manufacturing, printing. May kilala ako parang t-shirt dye. Isa yung dye Jobus. Oo. Kulay. Pagkulay lang. pangkulay. Tapos auto parts, mga ganun. Okay. Oo, auto parts palagi. Di ba Sa pagka Banawe. pupunta ka sa Banawe, Parang halos yun Chinese. kasi may hanapin ka na isang importanteng parte ng kumpone. Chinese na mayroon eh. Kunyari Parang ganun. itong takip ng ng Yan. the deep Oo. corner. Yan. Yung
yung sticker niyan malamang galing Chinese China. din. Yung container nito. Oo. Chinese din. Iba-iba, kumbaga. Hindi lang isang lugar. Iba-ibang kumpanya yan. Yung takip nito, Chinese din. Oh, isang pamilya yan pero yung panganay yung sa takip. Tapos yung mismong bote doon sa bunso. Tapos sa magulang yung printing. Oh, edi ang buong Yung pamilya. pandikit, ibang tao yun. Magdidikit nun yung mga Yung, boy na. yung laman nung loob, Kapampangan. Saan ba ito mabibili, Roger? Ayan, hanapin nyo lang yung The Deep Corner sa Facebook meron na DIP. Dip Corner, DIP. DIP. Uy, magkakashow din pala si kaso tapos na yata. Pasalamatan na natin mga nanood. Yung back to back. Back to back. Oo. Sayang yung mga hindi nanood, nagbistida si Rims. Sayang. Sayang kayo. Back to backs po yun. Oo, siya yung box eh. Hmm. Ikaw ba, auntie, pag sa mga family reunion, kaya mo nang i-introduce yung anak mo? Na, Pag may nagtanong. Inintroduce na ba? parang hindi kusa i-introduce. Pero kung pero dinala na ng anak ko yung jowa niya sa reunion and parang wala naman parang normal Hindi na lang. siya big deal. Hindi na siya big deal. Pagka may gathering ba, nakakaraoke din ba ang mga Filipino-Chinese? Oo. Karaoke tsaka mahjong. Anong top 5 na madalas kinakanta? Sa Pilipino kasi Just Once. Ano pa ba? My Way. My Way. Sa mga Filipino-Chinese, ano ang top 5 na kinakanta ng mga Filipino-Chinese sa karaoke? Hindi ko na May kumakanta ba ng Butchikik? Ba kayo sa kanta? parang wala akong kilala kumakanta ng Butchikik. Pero ano nga ba yung mga old na mga lumang Chinese na kanta yung mga ano ba yung tawag na? Yueliang type yaw what the scene. Basta mga lumang kanta. May naalala ko, Old Lang Syne, di ba? Old Lang Syne. Ano yun? New Year Diba yun New eh. Year? Pag New Year yun. Tsaka Lee Kam-ki, di ba? Ano? Lee Kam-ki. Sosyo. Oo. Serious yun. May kanta yun maganda. Ano? Paano? Make every meal a masterpiece. Lee Kam-ki. Well, kinanta niya nga. So, seryoso siya. Parang invalidate natin yung ginawa ni Rems. Number 2 yun. Nasa video yun. Boboy Lee ba? Kam-ki. Alam ko na yung pangatlo. Here at SM. We got it all for you. Lagi na ba Chinese? Na mga brands? Sino ang currently crush ni Auntie na Filipino-Chinese na artista? Nako. Sino nga ba yung mga Na Filipino-Chinese hindi na magseselos ng boyfriend yan, sis. Filipino-Chinese na artista na crush ni Auntie? Parang wala akong masyado kilala. Sino nga ba? Si Sir Chip. Oo nga si Sir Chip ba? Naging Ayaw nga, no? Auntie yan. Pwede na. Hindi masyado. Parang feeling ko kasi si Auntie nagsawa na sa singkit. So sa ngayon parang hanap na niya yun moreno ganun. Rebel ka na ngayon, ha? Paano mo siya papakilala sa magulang mo, auntie? Paano mo siya patay na papakilala sila. kay Uncle? Matanda na kami, no? I mean, hindi na kami magugutom, so okay lang kung hindi na Chinese yung maging jowa namin. Artista na cash. Kawaki magkakaroon ng pelikula si Auntie. Sian Lim. Bigyan natin. Sian Lim, i-rate mo. Ayan, i-rate natin. Oo nga, no? Mga, iparate natin ng mga... Filipino-Chinese. Oo nga, Oo. Filipino-Chinese na mga sige. 1 Mastartok to na 10, Sian Lim. Teka. 1 to 10 10 highest. Highest. Oo. Siguro mga Hindi, 10 para matanggap ng magulang. Oo. Yan. Ito ang rating para matanggap ni auntie. Sa tapos, pamilya. ito yung mga ipapakilala sa akin. Oo. Ganun. Sige. Sige. Filipino-Chinese artista. Dinala sa'yo ni Sian Auntie. Lim. Sian Lim. Si Yan Lim, siguro 6. Oh? Sige. Bakit Auntie? Kasi artista. Di ba maganda na ba? tsaka- Lahat to artista eh. Stanley Chi. Auntie. Dinala Stanley ni yan Chi. si Stanley Chi, boy. Naliligaw sa si Stanley Chi, siguro 8.
8. Bakit? Pwede. Kaso, Jose underpaid Marichan. kasi. Oo, tema ko dyan. Jose Marichan, 10. 11. Oo, kasi Oy. tuwing Pasko, daming pera niyan. Oo, saka Shopee rin. Ito, ewan ko kung kilala nyo pa to, si Ching Chong Chai. Pero totoo. Ano ba yan? Totoo yan. Oo, ayan o, si Ching Chong Chai. Jackie Chan! Jackie Chan! Lumalabas siya sa mga Si- martial arts films ng Pinoy dati, si Ching Chong Chai. Walang rating. Peking Bruce Lee. Pero Peking Pilipino Jacket. yan eh. Oo. Sa totoong buhay. May restaurant siya sa Baguio, okay naman. Anong restaurant niya? Chowking? Siguro 4 Four, Ching Chong Chai. Ching Chong Chai ay 4. Ito, Ito, Chris Chu. Chris Chu, Chris yung Chu. player. 11. Oy! Basketball Ayos, player. Gibasa siya. Atenista pa. Atenista. Gibasa talaga si Auntie. Honors yan. course. And Talino. Chong D. Enchong D. Actually, kung si Ansis yung tatanungin, 12. Swimmer. May plus ba yan sa mga Chinese? Magaling lumangoy. Pwede. Pagbahay, Why not? diba? Why not? Gusto mo bang sinisisid ka, Auntie? Depende. Kung taga Adonis, pwede. Team Yap. Team Yap. Oo. Ah, Famous host. Oo. Mga PR din Sig- yan. Kaso, bakla, so 3. Ito, Hanggang Hindi ba? Sorry. Chinkitan. Chingkitan. Oo. Chingkitan, siguro 2 kasi parang hindi naman yata totoo yung mga Susunod na tawanan. Dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nung Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Ay, Yun. nako, Auntie. Ano muna natin ulit? Promote yung show mo, Auntie. Ayan. Sa September 25 sa Music Museum Golden. Yan, starring anak ko si Ansis, Auntie, and tickets sa comedymanila.ph. Yan, nako. Maraming salamat. Ayos. At congrats na agad, Auntie at Ansis. Thank you. Yun. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Kyle Mupas, Chrysler Rodriguez, Kimberly Bailon, Robbie Benaventura, Justin Yerva, Renmir Irvin, Elmira Bueno, Cam Cruz, Orlando Ocampo, Jericho, John Christopher Castañeda, Jesse James Lazaro, Michael Angelo Gonzalez, Nix Hernandez, Jeruel Pajarillo, Ais Pajarillo, Roland Binyan, Jomo Diaz, Pons Martin Celebrado, John Carlo Rey, Andrew Oplas, Kenneth Kahilog Aquino at si Michael Gonzalez. At maraming salamat kay Jason, Boss Jason Mercado. Jason Thank you. Mercado. Jason. Pinakain nyo kami. Muna naman kami sa gutom. Wala lang nagpapadala ng food sponsor. Para kawan nyo na. Well, at least may nagpadala ng sauce. Bigyan nyo na kami ng pagkain. Papromote na rin po natin ang shows natin sa Comedy Manila, ang open mic every Tuesday at Thursday sa Brickwall BGC. Yan po ang home base natin. At ang boss natin para dyan. maging masaya si Oo, Boss Jason Jason. Mercado. Order kayo dyan. Meron din tayong comedy specials every Friday and Saturday. Makita nyo lahat ng mga different comedians natin from Comedy Manila. Visit lang comedymanila.ph. Again, ang Golden, September 25 sa Music Museum. Supportahan po natin yan. Napakaganda, nakakatawa. At may message siyang importante na kino-convey. So, it's really good for the whole family. Okay? At sa... Very heartwarming. Oo, nakakatawa. It's a very nice special. Cool Pals Live in New Zealand, September 6, Auckland, sa Bruce Ritchie Performing Arts Center sa Massey High School. September 7, Christchurch, The Piano. For tickets, go to Sinag Productions sa Facebook. At syempre, meron din tayong mga shows na po-promote. Si Roger Naldo, September 6, live sa Cool Pals Bar sa Cellar. Muman Reyes, September 20. Cool Pals Bar sa Cellar. At Nonong Balina naman sa September 27 sa Linya Linya Headquarters. At syempre, meron pa rin po-promote si Roger. September 12 sa Meshwe sa Quezon City. Sa September 18
19 na Naga at Legazpi, Bicol. September 20 sa Brickwall, BGC. Yan. At Auntie, paano ma-follow ng mga Cool Pals ang page mo? Search nyo lang AnsysC or ansysc.walk sa TikTok, IG, Facebook. Yan. At every week may bagong content or every day? Every day. Every day may Nag- content si Auntie. So every day you have something from Auntie that will brighten your day. At speaking of brighten your day, isang episode recommendation from our Cool Pals librarian, ang one half ng Buhangin Brothers podcast na si Jomar J. Episode 398, Chot and Cheng. Yan yung kumain si Boss Muman ng puwet. Nako. Yan ba yung ano? Tancheng ba yan? Asaki! Oh, yeah, Oo yeah, nga. yeah. Sana may invite natin si Auntie. Gagawa tayong MMK Filipino-Chinese version na gagawa tayo soon. Sana. Ay, may papabati ba? Good luck. Yan, Oo nga, Auntie, good luck. Auntie, good luck. Thank you, Rooting for you. Auntie. Maubos yan, maubos Rooting yan. for you, Francis. From Jules Harold Reyes, pamura naman po kay Nigerian Super Lola James, ang girlfriend ko na si Iris Dacayo na nagbe-birthday ngayong September. What is the name? Iris Dacayo. Hello, Iris Dacayo, Super Lola. Pamura po ng gigil na gigil at bakal na bakal kay Ryan Rems, ang bagong kabobo Gen Humarang. Gen Humarang, ba't nandiyan ka? Ba't di mo pa binubulatlat ang iyong rectum? Yan, from Jason Paragoyo. At pamura yung crush ko kay Nonong, si Gibson Obor. Oy, Gibson! Putang ina mo! May nagka-crush sa'yo! Putang! Yan, from Giancarlo, pakimura po sa Indian bakal accent kay General James, ang kaibigan kong tuwan-tuwa sa mga Indian sa Canada na si Justin Medina. Hello, I will curse you to somebody like in an Indian descent to fuck him in the ass like so many times, like you became gay. From Ralph Cruz, pamura kay Iqbal Rem sa tropa kong nagbe-birthday nung August 5 na si Carlo Bautista ng IBM. Carlo Bautista, nandiyan ka sa IBM, isubo mo ang burat ng manager. Yun na, ibig sabihin na IBM. Yung pala yun! IBM! Oh, tama naman. Brett Irvin, Pangilinan. Sabi pala, kaya pala. Yeah. James, pakimura ng malutong with Nigerian Tito Boy, accent ng asawa ko na by this time na si April May Aragones. April, May, Aragones, I'll fuck you in the ass! Yan, from Marvin Laroya, Vietnong, pamura naman kay Ron Jess, Sunny at Ernesto Magdaong ng Aquaticos. Ano ang pangalan niya? Ang haba niya, si Ron, si Jess, si Sunny at si Ernesto Magdaong. Ano pa ang ginagawa niyo? Apo, kinangina niyo! Yan, pakimura ng malutong Inunison, si Master Meng Arces Diola from Bjorn Reyes. May, Astes, Miss Music. Riola. Putang ina mo! Ina mo. Pamura in Nigerian James, sina Kiko Salazar, Sheng, Kyle at Aris. Salazar, Shen, what is Kyle the name? and Aris. Kyle Kiari, I will fuck you in the ass. Yan, pamura yung It's mga... Ada. Okay, pamura... For multiple times. 7 a.m., 8 a.m. 8 a.m., and 9 p.m. 9 p.m. Somebody is whispering in my ear. Pamura yung mga tropa kong Is that a dwarf? sina Hart, Leo at Tito Bams kay Nigerian Iqbal Vietmamu James. Oh, Hart, Leo at Tito Bams. From Paul Edward Espino yun. From Makoy Marcos, pamura at pabate ng happy birthday kay Nigerian James sa asawa ko na si Ish Margate Marcos. Ish Margate Marcos, go to the master's bedroom, lock the door. I'll feed you my ass. Pamura po in Indian accent James Karaan sa tropa kong si Eds Garcia at Kuya Will Fernandez from Ian Maravilla. Erch Garcera and Kuya. Oh, Kuya Will Garcera. I will put some curry into your ass. Yan.
Kay Chinese GB from Jason Brion, pamura naman yung pinsan kong si Elvin Brion. Elvin, ikaw wala ka kwenta tao. Di ko alam ba't may nagpapabati pa sa'yo. Dapat ikaw, ipwesto mo na yung mukha mo sa South area. Baka may pumasok na swerte dyan. Pero mukhang wala. Po, kailangan mo. Parang mas maganda magkantutan si Chinese GB at si Auntie. Tangina. Sige. Ako, no, nakita ko ito guest natin. Ako, medyo nailam Kaya pala ikaw nagsuggest Ayaw mga na. tattoo mo para nag-align diretso sa puso ko Kaso si uncle, yung uncle mo, medyo malaki katawa. Okay lang, lapit na siya patay. Kota. Pamura po sa asawa ko na andito sa France kay French-German accent. James Charlene May Aquino, pamura na rin lahat ng Aquino from Tor Makiling. Charlene! And all the Aquino! I hate you, Dilawanin! I hate all the wala ako Dilawanin! You all sent me to Hague! From Vilnius, Boquilla. And lastly, pamura kami ng jowa ko kay Nigerian James, Billy, and Emma. I love Billy and Emma. I already lost my voice, but I will gather all my energy to fuck you in the ass. Yun. Thank you very much, Auntie, for being... Thank you. Thank you. Thank you, Auntie. And for stand-up Meron comedy pa? shows, Nga pala, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.